Hello sa inyong lahat! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Sa video na to ay aking ipapaliwanag sa inyo ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Bago yan, huwag niyong kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel, Teacher Maricel. Paniguradong marami kayong matutuhan sa aking mga ina-upload na mga videos. Maraming salamat! Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating talakayan. Bago natin alamin kung ano-ano ang mga uri ng pangungusap, balikan muna natin kung ano ang pangungusap. Ang pangungusap ay ang lipon o grupo ng mga salita na nagsasaad o nagpapahayag ng buong diwa. Meron siyang panaguri at meron siyang simuno or may simuno, may panaguri. So, kumpleto yung kanyang diwa, buo, maiintindihan mo talaga. Ngayon ay ating isa-isahin ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Una ay ang pasalaysay o paturol. So, ang pasalaysay, ang ibang pangalan niya ay paturol. Ano nga ba ang pasalaysay o paturol na pangungusap? Ito ay ang uri ng pangungusap na nagsasalaysay o nagkikwento ng pangyayari. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng impormasyon. At ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Huwag niyong kalimutan ha, ang pasalaysay o paturol na pangungusap ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Okay. Ngayon, tingnan natin ang halimbawa ng mga pangungusap na pasalaysay o paturol. Unang pangungusap, si Dr. Jose P. Rizal ang ating pambansang bayani. Sa pangungusap na to, nagbibigay siya ng impormasyon, nagkikwento siya o di kayo nagsasalaysay na ang ating pambansang bayani ay si Dr. Jose P. Rizal. Ngayon, ang ating tandaan mga bata na sa pagsusulat ng pangungusap, ang unang letra ng unang salita sa pangungusap ay magsisimula sa malaking letra tulad nitong C. Ang salitang C sisimula sa letrang S. Dahil siyang unang salita sa pangungusap, magsisimula dapat yan sa malaking letra. Yan. Capital letter yan ha. At syempre, magtatapos siya sa bantas na tuldok dahil pasalaysay siya na pangungusap o paturol. Okay, sunod na pangungusap. May 7 araw sa isang linggo. Dito, nagbibigay siya ng impormasyon o nagkikwento siya, nagsasalaysay siya na mayroong 7 araw sa isang linggo. Again, magsisimula siya sa malaking letra. Ito, si letter M, magsisimula sa malaking letra dahil siya ang unang salita sa pangungusap at magtatapos sa bantas na tuldok. Yan, dahil siya ay pangungusap na pasalaysay o paturol. Sunod. Okay, so ang pangalawang uri ng pangungusap naman ay pangungusap na patanong. Ang pangungusap na patanong ay ang uri ng pangungusap na nagtatanong o humihingi ng kasagutan. Kaya siya nagtatanong dahil humihingi siya ng kasagutan. At ito ay nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Hindi tandang patanong ha, kundi tandang pananong. Again, hindi siya tandang patanong, kundi tandang pananong. Okay. Halimbawa ng mga pangungusap na patanong. Okay. Unang pangungusap. Bakit natin kailangang kumain ng agahan? So, nagtatapos siya sa bantas na tandang pananong. Nagsisimula siya sa malaking letra. Yan. At nagtatapos sa tandang pananong. Nagtatanong siya o humihingi siya ng impormasyon or ng kasagutan kung bakit kailangan kumain natin ng agahan, di ba? Okay, pangalawang halimbawa, paano lulutuin ang adobong manok? Humihingi siya ng impormasyon o humihingi siya ng hakbang o humihingi siya ng mga kasagutan sa kanyang katanungan kung paano lulutuin ang adobong manok. Again, magsisimula dapat sa malaking letra ang unang salita sa pangungusap at magtatapos sa tandang pananong. Okay? Next. So, yun yung mga halimbawa. Sana malinaw sa inyo. Ang ikatlong uri ng pangungusap ayon sa gamit ay pangungusap na pautos o pangungusap na pakiusap.
Ito ay ang uri ng pangungusap na nag-uutos o di kaya'y nakikiusap. Ngayon, magiging pautos siya kapag ang pangungusap ay nag-uutos. Yung nag-uutos ka lang na wala kang ginamit na magagalang na pananalita. Ang pakiusap naman, ito yung pangungusap na nag-uutos ka pero gumagamit ka ng magagalang na pananalita or nakikiusap ka. Okay? Pag gumamit ng magagalang na pananalita, pakiusap yan. Pag hindi naman siya gumamit ng magagalang na pananalita, yung diretso lang siya nag-uutos, pautos yan. Okay? So, ito ay maaring magtatapos sa bantas na tuldok, tandang pananong o tandang panamdam. So, ang pautos o pakiusap ay maaaring magtatapos sa bantas na tuldok, tandang pananong o tandang panamdam. Depende yan sa pangungusap kung paano siya mag-utos o makiusap. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na pautos o pakiusap. Unang pangungusap, pakikuha ng bag ko. Dito sa pangungusap na to, gumamit siya ng paki. Yan, parang may magalang na pananalita. So, dahil ito ay gumamit ng magalang na pananalita like paki, maaari. So, pakikuha ng bag ko. Ano lang siya, yung malumanay lang siya na nagsalita. So, parang nakikiusap siya ng mahinahon. Tuldok ang gagamitin nating bantas. Tapos, dahil meron siyang magalang na pananalita na ginamit, itong pakikuha ng bag ko ay pangungusap na pakiusap. Sumunod. Maaari mo ba akong tulungan? So dito, ginamit natin ang tandang pananong dahil nagtanong siya ng maayos, nakiusap siya ng maayos kung pwede ba siyang tulungan. At dahil gumamit siya ng magalang na pananalita, kaya siya ay pakiusap. Pangatlong, halimbawa, umalis ka nga. So dito para siyang galit, no? Umalis ka nga, inutusan siya na umalis. At ito ay pangungusap na nag-uutos. Walang magalang na pananalita ang ginamit. Kaya ito ay pautos, itong number 3. Okay, so yun ang kaibahan ng pakiusap o pautos. Pareho silang nag-uutos. Yan. Pero yung isa naman ay maayos, kaya pakiusap ang tawag sa kanya. Okay, sumunod naman na pangungusap ay ang padamdam. Ang padamdam ay ang uri ng pangungusap na nagpapakita ng matinding damdamin tulad ng kasiyahan, kalungkutan, pagkabigla, pagkatakot at iba pa. Ito ay nagtatapos sa bantas na tandang panamdam. At ito yung tandang panamdam. Okay, halimbawa ng mga pangungusap na padamdam. Yehey! Nanalo kami sa paligsahan. Sa pangungusap na to, nagpapahayag siya ng matinding kasiyahan. So, tingnan natin. Gumamit tayo ng tandang panamdam. Ayan. Tapos, dahil pangungusap yan, magsisimula sa malaking letra yung yehey. And then, next, sa sunod naman na paragra ay pangungusap, nanalo kami sa paligsahan. Ito, malaking titik si N sa nanalo dahil panibagong pangungusap yan. And then, gagamit na naman tayo ng tandang panamdam. Yehey! Nanalo kami sa paligsahan. Pangalawang halimbawa. Nako! Muntik na akong mahulog sa upuan. Yan. Yung nako, ay pangungusap na agad yan. Gumamit tayo ng tandang panamdam. At ito, nagsisimula ang nako sa malaking letrang M. Itong muntik, nagsisimula na siya sa malaking letra dahil panibagong pangungusap yan. Muntik na akong mahulog sa upuan. Ito naman ay tandang panamdam. So, ayun. Yun yung halimbawa ng sa pangungusap na padamdam. Yan. Sana naintindihan. Tandaan natin na sa pagsusulat ng pangungusap, nagsisimula sa malaking letra ang unang salita sa pangungusap at nagtatapos sa angkop na bantas.
Ayun lang, maraming salamat po. Sana naintindihan ninyo or may natutuhan kayo sa aking video na ito. Maraming salamat po. Paalam!